Noong June 27, 2017, Tuesday, isang araw na tila normal lang para sa karamihan, pero naging malagim at tila naging isang bangungot para sa isang pamilya sa Bulacan. Ito ay dulot ng brutal na pagkitil ng buhay ng 5 miyembro ng pamilya ni Dexter Carlos. Nagsimula ang insidente noong bumalik siya sa kanilang bahay at natagpuan ang karumaldumal na sinapit ng kanyang mga kaanak. Nakahandusay ang mga biktima sa loob ng kanilang tahanan, naliligo sa sariling dugo at puno ng mga tama ng patalim. Pati ang 3 musmos na bata ay walang awang nadamay sa brutal na krimen. Ang biyenan ay nagtamo ng 3 saksak, habang ang kanyang asawa ay tinadtad ng walang habas. Umabot ng 45 na saksak ang natamo nito. Isa sa mga itinuturong pangunahing sospek sa karumaldumal na krimen ay ang mismong kapitbahay ng pamilya Carlos, si Carmelino Ibanez. Kilala si Ibanez bilang isang 26 years old na construction worker na naninirahan sa parehong subdivision. Ayon sa mga ulat, si Ibanez ay legal na droga at madalas makitang lasing sa kanilang lugar. Sa kanyang pag-amin, binitiwan niya ang nakakagimbal na pahayag na ang krimen ay ginawa lamang nila para sa katuwaan. Ang ganitong klaseng pahayag ay nagdulot ng galit at inis sa buong komunidad. Dahil sa tindi ng trahedya, hindi maikakaila ang bigat nito para sa biktima. Sa makatuwid, mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ay naglaan ng panahon upang personal na makiramay kay Dexter Carlos Sr., ang naulilang padre de pamilya. Dumalaw ang Pangulo sa lamay ng pamilya Carlos upang ipaabot ang kanyang simpatya. Sa kanyang talumpati, nagbitaw ang Pangulo ng matitinding salita laban sa mga sospek. Mariin niyang binigyang diin na ang ganitong klaseng krimen ay walang lugar sa lipunan. Nagbabala rin siya na titiyakin niyang ang hustisya ay makakamtan ng pamilya Carlos sa lalong madaling panahon. Balikan natin ang buong kwento ng tinaguriang 2017 Bulacan Massacre. Mula sa araw ng trahedya, ang pagsisimula ng investigasyon, hanggang sa unti-unting pagkilala sa mga suspect at persons of interest. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sa kabila ng mga pangkaraniwang gawain, noong June 27, 2017, bandang 8 o'clock, si Dexter Carlos Sr., isang security guard, ay pauwi mula sa kanyang night shift sa Makati City. Pagdating niya sa kanilang tahanan sa Block 1, Lot 8, North Ridge Royal Subdivision, Barangay Santo Cristo, Bulacan, napansin niyang tahimik ang bahay. Karaniwan, sumasalubong sa kanya ang kanyang asawa o isa sa kanilang mga anak. Ngunit sa araw na iyon, tila wala ni isang tao ang nasa loob ng kanilang tahanan. Matapos ang halos 1 oras ng paghihintay, napilitan siyang umakyat sa bakod upang sumilip sa bintana. Doon niya nakita ang nakakagimbal na tagpo. Nakahandusay sa sahig ng sala ang kanyang biyenan na si Aurora Dizon, 58 years old. Wala itong saplot sa ibabang bahagi ng katawan at naliligo sa sariling dugo. Agad siyang nakadama ng matinding kaba. Tumawag siya sa pulisya at sa gitna ng labis na pag-aalala, dumiretso siya sa likod ng bahay upang makapasok. Sa kanyang pagpasok, mas lalo siyang pinanghinaan ng loob sa natuklasan. Sa loob ng kanilang kwarto, naroon ang katawan ng kanyang asawa, si Estrella, hubad at wala ng buhay. Nasa sahig ito, naliligo rin sa dugo. Ngunit ang mas lalong gumimbal sa kanya ay nang buksan niya ang kwarto ng kanilang mga anak. Naroon ang 3 nilang supling, sina Donnie, ang kanilang panganay, si Ella, 7 years old, at si Dexter Jr. na wala pang 2 years old. Lahat sila ay walang awang nilagutan ng hininga sa loob ng kanilang kwarto. Sa gitna ng matinding sakit at lungkot na naramdaman ni Dexter Carlos Sr., nanlambot ang kanyang mga tuhod at tila gumuho ang mundo niya habang pinagmamasdan ang kanyang buong pamilya na wala ng buhay. Agad na rumesponde ang mga otoridad upang isecure ang crime scene. Ininspeksyon ng mga forensic investigators ang buong bahay upang kumalap ng ebidensya. Natagpuan nila ang mga ginamit na instrumento sa krimen.
kabilang ang kutsilyong may yellow na hawakan na pinaniniwala ang pangunahing ginamit sa massacre. Sa pagtatanong sa mga kapitbahay, napag-alaman na ang bahay ng pamilya Carlos ay madalas pasukin ng ilang tao dahil ginagamit itong pwesto para sa negosyo ng igiban ng tubig. Ayon kay Dexter Carlos Sr., may ilan ding kapitbahay na tila may kakaibang pagtingin sa kanyang asawa na maaaring may kaugnayan sa nangyaring insidente. Nag-alok si San Jose del Monte Mayor Arthur Robles ng 100,000 pesos na pabuya sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga salarin. Ito ay upang mas mapabilis ang paglutas ng kaso. Hindi nagtagal, isang anonymous na saksi ang nagbigay ng mahalagang impormasyon sa mga otoridad. Ayon sa kanya, nakita niyang duguan ang damit ng isang lalaking lumabas mula sa bahay ng pamilya Carlos habang may hawak itong kutsilyo na may yellow na hawakan. Ang lalaki ay kinilala bilang si Carmelino Navarro Ibanez alias Miling, isang 26 years old na construction worker na nakatira rin sa parehong subdivision. Dagdag pa ng saksi, tumakbo si Ibanez patungo sa katabing bahay matapos ang naganap na krimen. Bilang bahagi ng kanilang investigasyon, kinahapunan ng parehong araw, June 27, 2017, sinuyod ng mga investigador ang bahay ng mga persons of interest, kabilang si Carmelino Ibanez at isa pang individual na kinilalang si Ronald Pasinos, alias Ingo. Bagamat maring itinanggi ng dalawa ang lahat ng paratang, natagpuan ng mga pulis ang mga mantsa ng dugo sa pader, pintuan at sofa ng bahay na kanilang tinutuluyan. Sa kabila nito, pinalaya ang mga sospek dahil sa kakulangan ng matibay na ebidensya noong panahong iyon. Kinabukasan, June 28, 2017, isang malapit na kamag-anak ni Carmelino ang lumapit sa pulisya upang ipabatid na inamin na nito ang kanyang ginawa. Sa loob ng 33 hours mula nang maganap ang massacre, sumuko si Carmelino sa mga autoridad. Sa kanyang salaysay, inamin niyang siya lamang ang may kagagawa ng krimen. Inamin niyang ginahasa niya ang asawa at biyenan bago pinatay ang mga ito. Pinaslang din niya ang 3 bata nang walang awa. Sinabi niyang ginawa niya ito dahil lamang sa trip-trip. Noong una, hindi pa alam ni Ibanez at ng kanyang mga kasama na may mga bata sa loob ng bahay ng pamilya Carlos. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, naging pabago-bago ang mga salaysay ni Ibanez. Ayon sa isang interview, sinabi niyang noong June 27, bandang 2:00 ng madaling araw, kasama niya raw ang 2 kaibigan niyang sina Ingo at Tony. Magkasama daw ang dalawa sa pag-inom ng alak at paggamit ng ilegal na droga. Ang mga naturang aktibidad ay naging dahilan ng kanilang pagiging lasing at impluensyado sa epekto ng droga. Pagkatapos ng kanilang inuman, kung saan lasing at apektado na ang 3, nagdesisyon silang tumungo sa bahay ng pamilyang Carlos. Binanggit ni Ibanez na sa sobrang kalasingan at pagka-impluensyado ng droga, hindi na nila namalayan ang kanilang mga ginagawa. Pumunta sila sa likurang bahagi ng bahay matapos nilang makita na nakasarado ang pintuan sa harapan. Ayon kay Ibanez, umakyat sila sa pader at pumasok sa likod ng bahay. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Ibanez na ang mga kaibigan niyang sina Ingo at Tony ay may dalang kutsilyo. Samantalang siya naman, kumuha raw ng isa pang kutsilyo mula sa loob ng bahay. Hindi niya matiyak kung sino ang tinamaan ng mga saksak, kung si Lola Auring o ang misis na si Estrella. Pero sinabi ni Ibanez na wala siyang masyadong alam at matandaan sa eksaktong nangyari sa mga biktima dahil nga lasing at nasa ilalim siya ng impluwensya ng droga noong mga oras na iyon. Sinabi pa ni Ibanez na wala siyang malay kung ano ang nangyari kay Lola Auring at Estrella at hindi siya sigurado sa kinalabasan ng insidente. Sa paglipas ng panahon, habang lumilipas ang mga araw, nagpatuloy ang pagbabago ng mga salaysay ni Ibanez. Noong June 30 ng parehong taon, binigyan siya ng pagkakataon na magsagawa ng isang extrajudicial confession sa harap ng kanyang abogado, si Attorney Jose Cruz. Dito, muli niyang binago ang kanyang pahayag at binawi ang kanyang mga akusasyong ginawa laban sa mga biktima.
Inamin ni Ibanez na hindi niya alam kung bakit hubad ang mga biktima at hindi rin niya matukoy kung ano ang eksaktong nangyari. Ayon pa sa kanya, pinahihirapan lamang siya ng mga pulis at tinatakot para aminin ang mga krimen na hindi niya ginawa. Pumasok ang Hulyo ng parehong taon at nagsimulang mapatahimik ang mga person of interest na itinuturing nakasangkot sa krimen. Noong July 4, bandang alas 6 ng umaga, natagpuan ang katawan ni Rolando Pasinos, isang person of interest sa kaso na walang buhay. May nakasabit na karatula sa kanyang katawan na nagsasabing, "Rapist, tulak, huwag tularan," at siya ay may 5 saksak at putol ang 4 na daliri. Ang karatula ay nagsasabing huwag tularan ang kanyang ginawa at pinapakita ang kanyang mga kasalanang nagawa. Bukod pa rito, may nakalagay na palm belt sa kanyang leeg. Bandang hapon ng parehong araw, dumaan si Pangulong Duterte sa lamay ni Ingo upang magbigay ng tulong sa naulilang pamilya. Kabilang ang 200,000 pesos na ayuda, libreng pabahay, cellphone at iba pang tulong. Nagbigay si Pangulong Rodrigo Duterte ng mariing pahayag na gagawin nila ang lahat upang tugisin ang mga sangkot sa karumal-dumal na krimen kahit saan pa sila magtago. Kinabukasan, July 5, 2017, isang malagim na insidente ang naganap. Binaril ng 2 hindi kilalang lalaki si Roosevelt Sumera, alias Ponga, ang bayaw ni Carmelino Ibanez. Ayon sa ina ni Ponga, pumasok ang mga salarin sa kanilang bahay at walang awang pinagbabaril ang kanyang anak. Mariin niyang ipinahayag na inosente si Ponga at wala itong kinalaman sa massacre sa pamilya Carlos. Kasabay ng mga pangyayaring ito, sa buwan ng July 2017, binawi ni Carmelino Ibanez, alias Miling, ang lahat ng kanyang mga pahayag na umaamin sa krimen. Ayon kay Ibanez, pinilit at tinakot lamang siya ng mga pulis upang ipagtapat ang hindi niya ginawa. Mariing itinanggi ng mga autoridad ang akusasyon. Sinasabing ang kanilang mga kaso ay nakabase hindi lamang sa mga salaysay ng sospek, kundi pati na rin sa resulta ng masusing investigasyon. Matapos aminin ni Ibanez na siya ay gumamit ng iligal na droga, isinailalim siya sa drug test. Bagamat negatibo ang resulta ng test, sinabi ng mga investigador na posible itong maganap dahil sa kaunti lamang na dami ng drogang ininom ng sospek. Nilinaw ng mga otoridad na ang resulta ng drug test ay hindi makakaapekto sa mga kasong isinampa laban kay Ibanez. Binaril noong July 8, 2017, isa pang malagim na pangyayari ang naganap. Natagpuan ang katawan ni Anthony Garcia, alias Tony, na isa sa mga persons of interest. Siya ay pinaslang at iniwang may karatula sa kanyang dibdib na nagsasabing, "Adik, rapist, huwag tularan." Ang kanyang katawan ay nagtamo ng mga tama ng bala at saksak at natagpuang nakagapos. Ang insidenteng ito ay muling nagdulot ng takot at pangamba sa buong komunidad. Samantala, isa pang person of interest, si Alvin Mabesa, ay dinukot ng mga hindi kilalang tao. Hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin natutukoy ang kanyang kinaroroonan. Ang sunod-sunod na karahasang ito ay nagpalala sa kalituhan at galit ng publiko habang patuloy ang paghahanap ng katarungan para sa pamilya Carlos. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, patuloy na nadiin si Ibanez bilang pangunahing sospek. Kahit na pabago-bago ang kanyang mga pahayag, lumabas ang resulta ng forensic examination na tumugma ang DNA mula sa katawan ni Estrella sa mga sample na nakuha kay Miling. Wala namang DNA na tumugma sa mga person of interest na napatay. Ang forensic report ay nagsabi rin na ang kutsilyong natagpuan sa bahay ni Ivans ay may DNA na tumugma sa mga biktima, na pinaniniwala ang ginamit sa pagpatay kay Lola Auring, sa 7 taong gulang na si Ella, at sa bunsong biktima si Carlos Dexter Jr. Ayon sa mga detalye ng investigasyon, nagtamo si Donnie, ang panganay na anak ng pamilya Carlos, ng 15 na saksak. Si Ella, ang 7 years old na anak, ay nagtamo ng 6 na saksak, at si Carlos Dexter Jr., ang bunsong anak, ay nagtamo ng 5 saksak.
Sa kabila ng mga pagsubok at hamon sa proseso ng investigasyon, kalaunan ay tuluyan nang nasampahan ng kasong 5 counts of murder at kasong panggagahasa ang pangunahing sospek sa krimen. Sa kasalukuyan, ang sospek ay nakakulong sa Bulacan Provincial Jail habang patuloy ang mga legal na proseso. Gayunpaman, matapos ang mga buwan ng investigasyon at pag-usad ng kaso, naging mahirap na makakuha ng karagdagang impormasyon hinggil sa brutal na 2017 Bulacan Massacre. Hindi na gaanong lumalabas ang mga detalye sa mga kasunod na kaganapan at tila humina ang mga balita at updates tungkol sa kaso. Subalit, umaasa ang mga naulilang pamilya na magiging maayos ang kahihinatnan ng kaso at makakamtan nila ang katarungan na matagal na nilang hinahanap. Ang kanilang paghihirap at ang pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay ay nagbigay daan sa matinding paghahanap ng katotohanan. Ang mga pamilya ng mga biktima ay patuloy na umaasa na magiging makatarungan ang proseso at hindi makakalimutan ang karumaldumal na insidente. Ang mga naulila ay patuloy na naglalaban para sa hustisya. Umaasang magtatagumpay sila sa kanilang laban para sa katarungan, kahit pa marami sa kanila ang nahihirapan sa pagharap sa mga sakit na dulot ng trahedya. Naniniwala sila na kahit na mabigat ang kanilang pinagdadaanan, sa huli ay magwawagi sila at makakamtan ng hustisya na nararapat sa kanila. Ang kanilang pagsusumikap at hindi matitinag na pagnanais na makuha ang katotohanan ay patuloy na magsisilbing inspirasyon sa mga tao na nakaranas ng katulad na pangyayari at nagbibigay pag-asa na ang batas ay magsisilbing gabay sa pagkamit ng katarungan. Sa pagtatapos ang kwento ng 2017 Bulacan Massacre, ating nasaksihan ang isang malupit na trahedya at ang patuloy na paghahanap ng hustisya para sa mga biktima. Bagamat patuloy pa ang mga legal na proseso, ang ating pag-asa ay mananatili na makakamtan ng mga naulila ang katarungang matagal na nilang inaasam. Kung kayo ay nakaabot sa dulo ng video na ito, mangyaring mag-like, mag-share at mag-subscribe upang maging updated sa mga susunod pang kwento. I-click na rin ang notification bell upang hindi nyo ma-miss ang aming mga susunod na uploads. Inaasahan namin ang inyong mga opinyon sa comment section below. Ano ang inyong mga saloobin tungkol sa kasong ito? Maraming salamat sa inyong panunood at patuloy pa kaming maghahatid ng mga kwento na base sa tunay na mga pangyayari.